Okay, hello, good morning mga kapisda. At for today's video ay sasagutin lang natin yung co-hobbyist natin na nag-comment. At ang comment niya, Idol, gawa ka naman ng content kung paano malalaman pag malapit na mag-drop ang molly. Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and peacekeeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. Guys, ito sasagutin lang natin yung co-hobbyist natin at patay lang to sa mga na-experience at napag-aralan ko na din about sa mga molly. So yan guys, dito meron tayong mga marble na balloon molly. Kung mapapansin nyo sa kanila, talagang medyo malalaki yung mga tiyan nila dahil nga balloon molly sila. So yung ordinary lang na molly, medyo papahaba lang siya. Then ito yung mga balloon molly. Una yung mapapansin sa mga molly natin na makikita nyo pag buntis na siya, yung pinaka tiyan niya, medyo pa-carve siya. So yan, medyo pa ganyan yung pinaka tiyan niya pagka yung buntis na. Then pag malapit ng mag-drop or pag malapit ng mga anak, mapapansin nyo yung mga tiyan nila nagko-courting pa-box na. So yan, hindi na siya pa-carve. So halimbawa, mapapansin nyo, gaya nyan sa mga balloon molly ko dito, makikita nyo medyo pa-box na yung pinaka tiyan niya. At isa pa na mapapansin nyo, pag yung halimbawa nasa community sila, then marami sila, mapapansin nyo pag malapit na mag-drop, bumubukod na sila dun sa mga kasama nila. Kasi nga, naghahanap na sila ng lugar kung saan nila po pwedeng i-drop yung mga babies nila. At ang isa pa na napansin ko, mapapansin nyo din pag yung malapit ng mga anak, yung mga molly natin, mabilis na yung nagiging paghinga nila. Kumbaga parang hinahabol na yung hininga nila, mabilis silang huminga. Sign na din yun na malapit ng mga anak yung mga mollies natin. Then guys, ang mga molly kasi ay isa sa mga life bearer. Ibig sabihin, pag nag-drop sila or pag nanganak sila, isda na agad. Hindi gaya ng mga egg layer, kailangan pa natin paitlogin, then papipisain pa natin. Pero ito, yung mga molly, madali lang siyang alagaan. At bagay na bagay ito sa mga beginner at ngayon pa lang magsisimula na mag-alaga ng isda. Kasi nga, friendly lang naman siya, tsaka madali lang siyang alagaan. Basta, tandaan nyo lang, kailangan laging malinis yung tubig natin sa aquarium. And guys, yung mga molly na yan, pwede nating alagaan sa isang aquarium or kahit sa mga container at po pwede na walang aerator. So yun, yung tinatanong iba na aerator or yung sinasabi nila na oxygen, ito yung water pump, air pump, or yung tinatawag nga na aerator. Halimbawa nga kasi meron tayong air pump. So yan, maglalabas siya ng hangin, then bubula dun sa tubig. Pag bumula dun sa tubig, yung mga bubbles na puputok, yun yung magsusupply ng dissolved oxygen na kailangan ng mga isda natin. Pero yun nga, yung mga molly, pwedeng walang aerator. Basta, mayroong mga aquatic plants. Dahil yung mga aquatic plants ay nagsusupply na din ng mga dissolved oxygen during photosynthesis. Ibig sabihin, naglalabas na sila ng dissolved oxygen na kailangan ng mga isda natin. At nakakatulong din ang mga plants para mapalinaw din yung mga tubig natin. At isa pang tip mga kapisda na ibibigay ko pagka yung halimbawa magbibreed tayo ng mga molly, kailangan nga mayroong mga aquatic plants. So halimbawa naman wala kayong aquatic plants, pwede kayong mag-breed or magparami ng molly. Halimbawa kailangan gumawa tayo ng cage para doon natin ilalagay yung mga breeder natin, then para lumabas dun sa butas yung mga baby. Kasi nga pagka yung halimbawa lalo na pagka nai-stress, pwedeng makain nila yung mga anak nila. Okay, so yun lang naman mga kapisda at sana nasagot ko yung co-hobbyist natin na nag-comment at para na din dun sa mga newbie or ngayon pala mag-aalaga ng isda, sana nakatulong yung video na to. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako nga pala si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies at peacekeeping. Then kung may mga tanong pa rin kayo ay paki-comment na lang dyan at sasagutin ko din yan batay sa napag-aralan at na-experience ko na rin. Then kung hindi ka pa nakapalo, paki-follow mo na rin ako para ma-update ka pa sa susunod ko pa mga video. Okay mga kapisda, hanggang dito na lang at happy peacekeeping!